Hi Knowledge Champions, my name is Dea and welcome back to VGK 101. Sabi nila recently, meron daw learning crisis. Sorry but I strongly disagree with this. Hindi ito learning crisis kundi ito ay isang health crisis kung saan ay kulang ang mga kabataan ngayon sa brain neurochemicals dahil sa modern diet at lifestyle at maliit lang na factor ang gadgets dito. Wala nga dapat learning crisis sa panahong ito dahil sa sobrang daming available learning tools online and information sa internet. So please tapusin nyo ang video ito para wala kayong ma-miss na detalye about dito. To begin with, ang sabi nila sa news ay meron daw learning crisis sa Pilipinas kung saan ay milyong mga kabataan ang gumagraduate na functionally illiterate. Kapag sinabing illiterate, ang ibig sabihin ay hindi nakakabasa at nakakasulat. Kapag sinabi naman na functionally illiterate, sila ay nakakabasa at nakakasulat pero mahina ang comprehension. So this is going to be a problematic generation kung hindi mabibigyan ng tamang resolution. Para mabigyan ng tamang solusyon, dapat tama muna ang ating pagsusuri kung bakit bumababa ang antas ng literacy ng kabataan ngayon. Hindi nga din Department of Education ang dapat may pananagutan dito kundi ang DOH or ang Department of Health. Kung ano-ano na nga ang mga programang ginagawa ng DepEd para iangat ang antas ng edukasyon, gaya ng ginawa nilang up to grade 12, which is pahirap naman sa kabataan at mga magulang. Sana si DepEd, please lang, huwag nyo nang guluhin yung kung anong meron kayo dahil madami ang maaapektuhan at useless ito dahil kalusugan po ang root cause nito. Kung napanood nyo ang statements ng mga teachers, isa sa kanila ang nagsabi, nakakabasa naman at nakakasulat pero ang hirap kunin ng kanilang atensyon. Ito ay simptomas ng brain fog. Ito yung matatawag nating parang lutang lang yung isang tao, tamad at wala silang gana na mag-aral. Hindi ito ugali ng isang tao kundi ito ay behavior bunga ng high carbs and high sugar diet associated with nutritional imbalance. Malaki ang role ng food at lifestyle sa katawan ng tao. Hirap silang mag-focus dahil disrupted ang mga neurotransmitters na pinoproduce ng kanilang brain. Para maging matalino ang isang tao, motivated, alert at interactive sa pag-aaral o sa trabaho man, kailangan ng malusog na katawan. Dahil ang ating katawan ay kailangan ng macronutrients, ito yung carbs, protein, fat, at micronutrients, ito naman yung vitamins and minerals. At sa vitamins and minerals, meron din tayong bulk and trace minerals na pangangailangan. Kahit pa kaunting amount lang ng trace minerals ay sobrang laki ng functions na nagagawa nito sa katawan ng tao. Kung organic at whole food ang kakainin ng tao, hindi siya palaging gutom mayat maya dahil ang whole meal food ay fiber-rich at low in glycemic index. Ang gulay at prutas ay hindi lamang fiber-rich kundi kumpleto pa sa vitamins and minerals lalo na kung iba-ibang klase ang kakainin sa araw-araw. Ganon din sa carbs, protein at fat, dapat ay iba-ibang uri o klase araw-araw. Ang lifestyle ay importante lalo na sa brain. Ang ating muscles at brain ay may principle na use it or lose it. Dahil edukasyon ang ating topic, ang taong hindi tumatakbo, naglalakad or walang exercise ay umuurong or lumiliit ang utak. Ngayon, ang dahilan ng functional illiterate ay mainly the food and lifestyle of youth. Kapag ang diet ng mga bata ay puro refined carbs at sugar at hindi balance ang diet, over time nagiging mahina ang utak nila. Dahil ang high refined carbs and sugar ay inflammatory. Nagkakaroon yan ng oxidative stress sa body, including the brain. At given na yan na kapag ang diet ay high carbs and high sugar, associated na din yan sa insulin resistance over time. Normally, when people hear the word insulin, the first thing that comes to mind is glucose uptake and diabetes. However, insulin also plays other important roles such as helping move magnesium into the cells. So, kapag may insulin resistance ka, hindi din magagamit ng katawan mo ang magnesium efficiently. At ang magnesium ay kailangan sa activation ng ATP to become energy. How much more kung kulang yung bata sa magnesium? Ang magnesium ay nakukuha natin mainly sa mga gulay, prutas, at nuts. Kapag ang bata ay tamad, yan ay kulang sa magnesium at iba pang nutrients. Kapag wala naman motivation ang bata sa pag-aaral dahil pa din yan sa high carbs and sugar, kailangan natin ng dopamine at norepinephrine sa ating brain. Ang dopamine, ang feel-good or reward neurotransmitter at ang norepinephrine naman ang magpapa-alert sa atin to reach our goals. Bahagi ito ng catecholamines biosynthesis pathways. Nakukuha ito mula sa protein-rich foods na may phenylalanine na kinoconvert ng katawan sa tyrosine to L-dopa, to dopamine, to norepinephrine at epinephrine.
Motivation requires energy at kailangan ng magnesium sa cellular energy, lalo na sa parte ng brain kung nasaan ang motivation center, which is the PFC or prefrontal cortex. Ito yung nasa bandaang noo natin na part. Kapag naman ang bata ay kulang sa focus and attention, ito ay dahil pa din sa high carbs and high sugar diet dahil dinideplete ng refined carbs and sugar ang B1 sa katawan. Ang B1 ay kailangan ng limbic system sa brain kung nasaan ang amygdala at hippocampus responsible for memory. Kapag naman ang bata ay low in IQ, yan ay kulang sa iodine, zinc, copper, at again, magnesium. At hindi lang yan ang kailangan ng katawan, meron pa tayong vitamins A to Z at minerals like this, ipapakita ko na lang sa screen. Kaya health crisis ito, walang kinalaman ng DepEd dito dahil ako ay 7 years lang sa school pero nakapag-work ako sa electronics company, naging OFW at ngayon ay nasa call center. So, after grade 6, nag-stop ako dahil mahirap lang kami kaya nagtrabaho na agad ako pero gusto ko pa ding mag-aral at along the way, may tumulong sa akin mag-take ng placement test or PEPT kaya diretso ako sa 4th year high school at yung high school diploma ko ay malaking tulong para makakuha ng maayos na trabaho. At hindi pa dyan natatapos dahil kahit 51 years old na ako ngayon ay gusto ko pa din kumuha ng degree at meron naman tayong ETIAP. Hinihintay ko lang lumaki ang YouTube channel ko dahil medyo may kamahalan mag-ETIAP at mahal ang biochemistry dahil yan ang course na gusto ko. So, sana tanggalin na lang ng DepEd ang grade 11 to 12 at ibalik sa old curriculum at ipaubaya sa DOH at mga magulang ang paghubog sa mag-aaral. Walang dapat baguhin sa DepEd kundi ang mag-implement sana sila ng exercise sa umaga bago mag-start ang klase para magkaroon ng neuroplasticity. About gadgets, nasa guidance lang ito ng mga magulang. Pwede niyong tanggalin ang Facebook at iwanan yung mga learning platforms. Sa YouTube ay maraming mga learning videos na makakatulong sa mga bata. Tanggalin niyo ang Facebook dahil hindi ito maganda para sa kanila. Always remember that VGK is here to expand your knowledge because knowledge is not just power but progress. Thank you. Please subscribe, like, and share.